kailangan may ikot nyo yan nang hindi maganit. Hindi yung parang pag iniikot nyo, karag, wala yun, mag-stack up na yun. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gusto ko lang pong bigyan kayo ng isang tip ulit. Ginawa ko na to nung mga naunang mga videos ko, mga vlog ko nung una. Kaso baka mamaya hindi pa ninyo nabubuksan o hindi pa ninyo nakikita dahil mahigit 200 na yung video natin So, para lang po ipakita ko sa inyo live kung paano ang pagtingin ng compressor, lalo na to second hand, no? So, gaya nga na nakasulat po dyan sa title natin, tips when installing a surplus or second hand compressor. So, second hand, ibig sabihin, Japan surplus. Okay po yung Japan surplus, wag lang Philippine surplus, mga ka-vloggers. Kasi ang Japan surplus, lalo na yung in-order ko to do sa customer nga na ginawa natin, yung NV350, sabi ko, bumili sila ng surplus compressor na nakakabit pa sa makina, patanggal nila ron. Binili nila sa Banawe, Quezon City. Dahil marami po doong mga nagtitinda ng makina na mayroong pang compressor. Sabi ko, doon sila kumuha. Huwag yung nakabulto-bulto na isang malaking bulto ng compressor na binabalibag doon, binabato. Mamaya may tama na yung pulley o pingas na yung mahirap yun. So, ang sabi ko sa kanila, kumuha sila yung anggaling pa sa makina. So, ito nga po mga ka-vloggers, no to. Ka-vlogger, yan. Ito. Gaya nga ng pinakita ko sa inyo, sarado pa. Ayan, So, titingnan natin, bibigay ko lang po sa inyo yung tip. Kakalasin ko muna to. Kung paano ba ang pagtingin ng second hand na compressor. Siyempre, napakaraming surplus. Ayan, Ayan, second hand talaga to. Unang-una, mga ka-vloggers, nung pinabili ko to, sabi ko, pag bumili kayo ng compressor, liban na nga doon sa nakakabit pa po doon sa makina, kailangan nyo may nakakabit pang hose. Huwag kayong bibili ng nakakalas na. Unang-una, gaya ng sinabi ko, huwag yung Philippine surplus. Kasi, ba't tinatawag kong Philippine surplus? Galing na po sa mga sasakyan dito yun. Nalaspag na, kinalas ng mga technician para palitan ng maayos, i-resale uli, ibebenta uli. So, yun ang Philippine surplus. So, mabili nyo man yun, nabayaran nyo, sirading kagad yun dahil sira nga yun, kaya nga pinalitan. So, kailangan Japan surplus, mga ka-vloggers. Hindi dahil sa kung ano pa man, kailangan Japan surplus dahil sariwa yun. Alam niyo naman sa ibang bansa, sa Japan, kinakatay nila yon 3 years, o pag nagasgas o nagkaroon konting damage yung sakyan, katay. Nakukuha dito, napapadala rin sa Pilipinas yung mga pyesa-pyesa. So, Japan surplus, magaganda po yan. Pero wag yung Philippine surplus na nanggaling na siguro isa kung saan talyer dyan, ipapabenta ron, kayo naman, dahil kamukha, bibili nyo, hindi nyo alam, laspag na yon, pinalitan na yon. So, pagkabit sa inyo, sira din agad ka. Di ba? Walang di tatagal. So, unang-unang tip yon. Bibili ninyo, nakakabit pa sa makina, yung mga nagtitinda ng surplus engine, patanggal doon yung compressor, paalis nyo ron. Tapos, may nakakabit pa pong mga hose. Yun yung isang palatandaan na Japan surplus. Ayan, to. Nakakabit pa yung mga hose niya. Mga ka-vloggers, ito. Tinate lang nila dahil mahaba. Diretso, dugtong-dugtong hanggang dito. Ayan, tingnan nyo rito. Yan ang isang number 1 na tip, mga ka-vloggers, So, ayan, lilihain muna to. Huwag nyo ikakabit ng ganito, lilihain muna to. Sandpaper. Kailangan gawin na parang ganito, mapintab. Ayan, Tapos, mga ka-vloggers, gaya ng lagi ko sinasabi sa inyo, titignan ninyo yung discharge. Sandali, alisin ko lang to, So, ito. Mga ka-vloggers,
Pagtingin ng surplus compressor, oh. Ayan ha, tingnan po ninyo. Ito ha, kailan nakikita tayo ha. Oh, ayan. Saka to. Gaya ng sinabi ko sa inyo noon, siyempre, tingnan ninyo to kung hindi gumigewang-gewang. Ha, to. Kailangan hindi sa parang manok na pula. Oh, okay. Magandang bearing, walang ingay. Okay na yan ha. Pero ang loob ng compressor connected dito sa front plate, mga ka-vloggers, to ha, ang harapan, to. Oh. Kailangan may ikot nyo yan nang hindi maganit. Hindi yung parang pag iniikot nyo, krag, wala yun, mag-stack up na yun. So ito, oh, ayun, tumutunog pa yung bomba. Oh, paano nyo malalaman kung maganda ang compressor nyo, mga ka-vloggers? Gaya ng sinabi ko doon sa unang vlog, ha? Ito, iikot ninyo, tatakpan ninyo yung maliit na hose. Dalawa yan ha, yung isang malaki, isang maliit. Discharge at suction. Etong maliit na to, takpan nyo at naka-open to para humigop. O yan o, iikot ko na. O, o. Siyempre, pag inikot nyo yan, may bomba. Ayan o. O. Yung tumutunog na yan, dahil lumihigop lang yung suction ha. O. O. Pero, para malaman nyo ang magandang compressor, ha? Ito, tandaan po ninyo ha. Takpan ninyo to. Mahigpit, ha? Ito. Takpan nyo mahigpit. Tapos ikot nyo to na ikot. Huwag nyo aalisin yung pagkakatakip ng kamay nyo, ha? No. Yan, ha? Hindi yung lalabas kagad yan. Pag angat nyo ng kamay, daliri nyo, wala na. Andun pa rin siya, mga ka-vloggers. Kaya maganda pa flapper valve nito. Pero once inikot nyo ganon, pag ganon nyo kagad, wala na, lumalabas dito, maaaring masama ng flapper valve. Malambot na, may kalawang na, o meron ng masisira doon. Baka may mapipingas na. So ganon lang kasimple. So ang gagawin na lang ngayon, lalagyan natin ng oil. Ha? Itaob nyo muna. Tignan ninyo kung may langis to. Ha? Ito siyempre magaling surplus. Kadalasan wala nang langis to. Maaaring tinapon na nila nung binili nila. Yan. So, ang gagawin ko na lang dito, mga ka-vloggers, lalagyan ko siya ng bagong M-Karate na synthetic oil. Tapos alam naman namin yung sukat noon. Tapos pwede na siya isalpak. Yun lang, simpleng tip, mga ka-vloggers. Tip, pag i-install o pagbili ng compressor na second hand, kung anong dapat hanapin, dapat may hose na ganito. Ayan o, talaga second hand yan. Kailangan lagi nakakabit yung mga hose. Ang Philippine Surplus, mga ka-vloggers, tandaan ninyo, wala na po to. Ha? Eto na lang, hanggang dito lang yan. Open na, nakabukas. Ha? Parang ganito, oh. Ito, oh, tingnan nyo dito. Ito. Parang ganyan na lang yan. Ito, Philippine Surplus na to. Ayan, oh. Ayan, oh. Yan ang tinatawag kong Philippine Surplus. Galing sa pinagpalitan na ng sasakyan sa Pilipinas. So, pag Japan Surplus, ayan, oh, connected pa lahat. Mas maganda to. Sigurado kayo rito, mga ka-vloggers. Lalagyan lang natin langis at checkin ko. Simpleng vlog lang para sa inyo, mga ka-vloggers, para magkaroon kayo ng idea. Hindi dahil sa sinisiraan ko yung Pilipinas, hindi po ganun yun. Gusto ko lang kayo magkaroon ng idea na ang bibilhin ninyo yung primera klase na Japan Surplus. Kasi talagang totoo po yung sabi ko, yung pag sinabing Philippine Surplus yan, kinalas na sa mga sakyan niya, pinalitan na ng Japan Surplus. Eto ngayong Philippine Surplus, eto na ngayon na mapupunta sa inyo, hindi rin tatagal. Gaya nga nito, sira na rin yun. Konting tip lang po yun, mga ka-vlog. Sinasabi ko lang yung totoo. At alam ng lahat yan. Kailangan, doon kayo sa sigurado, siyempre. Sasayangin yung pera nyo. Tapos babalik nyo, wala nang makita. Yari ang pera nyo hanggang sa magsawa kayo. So, sana naintindihan ninyo ang konting tip na to, mga ka-vloggers. Tapos, lalagyan siya ng dalawang 60 ml, bali 120 ml, pagka totally drain na to, ha? 120 ml, meron kasi kami imbudo. So, dalawang gano'n na puno, sakto na po yun, ha? Para sa ganitong compressor.
So ano pang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Simple lang